What if I told you na merong phone na kayang mag-shoot ng napaka-smooth na 4K video at 60 FPS habang tumatakbo? At kaya mag-zoom in ng up to 120 times na para kang may telescope at i-capture yung details na hindi kaya makita ng ating naked eye. At kayang kumuha ng wide-angle shots in one selfie with a 100-degree ultra-wide lens? Well, Oppo just dropped the Reno 15 5G in the Philippines and it is about to change how you capture your moments. With the triple 50MP cameras, 80 watts fast charging, and a massive 6,500 mAh battery, eto na siguro yung ultimate content creator phone under 40,000 pesos. So stick around kasi di-discuss natin lahat ng features ng phone na ito from A to Z para matulungan kayo in your purchasing decision. So kung bago ka pa lang dito sa aming channel, what we do is we break down the latest tech para matulungan kang gumawa ng smarter buying decisions. Kaya naman, click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future uploads namin. So tara, let's dive into the Oppo Reno 15 5G. Now let's do the unboxing. Once we open the box, we'll see a small box containing the silicone cover and also the paper materials or the manuals. Next is the phone, but before that, I'll show you first the charger. So meron tayo ditong 80 watts SuperVOOC power adapter with power cable at also meron tayong SIM card ejector. And the phone itself, the Oppo Reno 15 5G. Now let's power on the unit and let's continue with our video. So the Oppo Reno 15 5G ay nasa sweet spot ng Reno 15 series lineup. It is not as affordable as the Reno 15F pero mas solid naman yung kanyang performance. At hindi siya ganun kamahal as the Pro model but honestly, it gets you 90% there. In the Philippines, it's available in two variants which is the 12GB of RAM plus the 256GB of internal storage for only 36,999 pesos. Yung isa naman is the 12GB of RAM plus 512GB of internal storage for only 39,999 pesos. At itong hawak natin dito is the 256GB variant. Pareho silang merong LPDDR5X RAM and UFS 3.1 storage which is a flagship level memory speed. Available to in two different colorways which is the Twilight Blue and the Aurora White. Yung Twilight Blue is slightly thinner at 7.7mm while the Aurora White measures 7.89mm. At pareho silang may bigat na 197 grams. So what makes this phone special? Three words: portrait, video, and vibe. So Oppo calls this the AI portrait expert and after testing it, ako na mismo magsasabi na hindi lang siya marketing fluff. Napaka-importante talaga ng first impressions and the Reno 15 5G definitely makes a statement. And Oppo went with the what they call the dancing aurora design dito sa kanilang back panel. Bali meron siyang shifting finish na kayang mag-capture ng light in different ways depende kung paano mo to siya hawakan. Napaka-elegante pero hindi too flashy which is perfect for the Filipino market na gusto ng premium looking phones pero at the same time hindi to pretentious. The dimensions are about 158mm tall, 74.83mm wide, and as I mentioned, either 7.77mm or 7.89mm thick depending on the color. So this is a genuinely slim phone considering what's inside. Now let's talk about its durability. So Oppo went absolutely hard with this one kasi meron siyang IP69 water and dust resistance, not IP67, hindi rin siya IP68 kundi IP69 which is the highest IP rating na pwede mong makuha sa isang consumer phone. Meaning, it can handle high pressure and high temperature water jets. Pero syempre, obviously hindi mo naman ipe-pressure wash yung phone. Pero, yung ibig sabihin lang neto is that accidental spills, heavy rain, or kahit malublob siya sa pool is not a problem whatsoever. Oppo also included the Corning Gorilla Glass 7i protection on the front. Ito yung kanilang latest generation glass which is designed specifically for durability against drops and scratches. So for everyday use, the combination of IP69 rating and Corning Gorilla Glass 7i only means that you can actually use this phone nang walang halong pangamba na masira at hindi mo na kailangan i-baby pa kasi alam mong napaka-durable nito. In terms of the display, meron itong 6.59-inch AMOLED panel with Full HD Plus resolution of 2760 by 1256 pixels and 460 ppi which means super sharp yung kanyang text and images. Screen to body ratio is an impressive 93.4% which is achieved with the slim bezels all around and small punch hole front camera. Yung actual viewable area nito is slightly less due to the rounded corners at yung kanyang camera cutout. Pero it is still very immersive. It supports a 120Hz refresh rate with a maximum touch sampling rate of 240Hz. So ano nga bang ibig sabihin nun? It only means that scrolling through social media, gaming, at kahit simpleng pagkalikot at pag-navigate ng phone feels battery smooth and incredibly responsive. Now for the
brightness. Normal brightness niya is 600 nits typical, while yung HBM or the high brightness mode goes up to 1200 nits typical. And yung kanyang peak brightness naman can hit 1400 nits. So that is basically bright enough para magamit natin siya comfortably even under direct sunlight. Color depth is 10 bit supporting 1.07 billion colors with 100% DCI-P3 coverage in standard mode. And for creators, napaka-importante ng display kasi when you are editing photos or videos on the go, syempre gusto natin ng accurate color representation, which is obviously kayang-kayang ibigay ni Reno 15 5G. And etong front camera punch hole, tinago ni Oppo yung kanyang proximity and ambient light sensors dito sa top of the screen to keep the front as clean as possible. Mag-iingat lang tayo sa paglalagay ng mga screen protectors, lalo na yung mga darkened or colored ones kasi pwede nitong i-block yung mga sensors. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung kanyang pangmalakasang camera. Let's break this down kasi napakadaming nangyayari dito. Simulan natin dito sa kanyang main sensor. Meron tayong 50MP wide-angle lens. Ngayon, etong high resolution na to, partner niya ang isang wide f1.8 aperture na nagsisilbing light intake ng camera para mas maraming ilaw ang pumasok. Sa likod naman ng lens, may 5P lens construction tayo. 5 layers yan na sadyang ginawa para manatiling sharp ang photos mo from edge to edge. Meron din itong mabilis na autofocus at eto ang pinaka-importante, 2-axis optical image stabilization or OIS. Isipin nyo yung OIS na parang suspension system ng lens. Kinokontra nito ang paggalaw ng kamay mo in real time. Kaya sobrang laking tulong nito sa handheld shots, lalo na sa low light. Sinubukan ko to habang naglalakad dito sa labas nung isang gabi at kahit na gumagalaw ako, malinaw pa rin yung photos at minimal lang yung kanyang blur. Pagdating naman sa dynamic range, bilib ako rito. Sa mga high contrast scenes, kunwari backlit yung kinukuhanan mo or yung mga against the light, kayang-kayang ibalas ng camera yung highlights pati na rin yung shadows. Hindi siya blown out tingnan. Kitang-kita pa rin yung details habang maliwanag at lutang na lutang pa rin yung subject mo. Sa colors naman, medyo vibrant siya. Yung classic na Oppo look. Pero hindi naman siya over or masyadong matingkad. Kumbaga, Instagram ready na siya agad pagkapindot mo, may polished at filtered aesthetic na siya at hindi mo na kailangan pa mag-effort na mag-edit pa sa post. Ngayon, pumunta naman tayo sa star of the show, yung kanyang 50MP telephoto lens. Meron itong 3x optical zoom, f2.8 aperture at sariling 2-axis OIS. Tinatawag ito ni Oppo na Oppo Vive Portrait Camera. At sadyang nakadesign ito para sa mga natural looking portraits na may magandang bokeh at subject separation. At bakit nga ba 3.5x? Kasi at the zoom level, makukuha mo yung tinatawag na flattering compression na paborito ng mga professional photographers. Nawawala yung mga wide angle distortion, yung minsang nagbumukhang stretch or malapad yung mukha pag malapit na masyado yung camera. So dito, proportioned at pro-tingnan yung bawat shot mo. And if you need to see further, kaya mong i-digital zoom hanggang 120 times. Aminado tayo pagdating sa 120 times, pixel peeping na tayo at hindi na siya print quality. Pero, sobrang wild niya for checking out the details kahit sa malayo. Parang may dala kang telescope para magbasa ng mga signs o tingnan yung mga malayong landmarks na hindi na kayang makita ng ating mga normal na mga mata. Siyempre, hindi mawawala ang ultra-wide lens. Meron tayong 8MP sensor na may 116-degree field of view. Ideal ito para sa mga landscape shots o yung mga group photos na kailangang siksik lahat sa frame kahit na malapit kayo sa isa't isa. Naka f2.2 aperture na to at may 5 lens construction. At isang feature na hindi mo lagi nakikita sa ultra-wide lens ng ibang phones ay yung autofocus support. Dahil dito, mas magiging creative ka sa shots mo. Pwede kang lumapit sa subject para sa kakaibang perspective na sharp pa rin yung focus. Aminado naman tayo na hindi siya kasing sharp ng main o ng telephoto lens pagdating sa details, lalo na kung zoom in mo. Pero sa social media posts, pasado na siya. Very usable ang colors at yung sense of scale na binibigay niya ay enough na para sa mga daily vlogs nyo. At dito naman talaga nag-flex ng gusto si Oppo sa kanilang 50MP selfie camera. Meron tong 100-degree ultra-wide field of view, f2.0 aperture, 5P lens construction at may autofocus pa. Hindi ito yung average front camera na nakasanayan natin. Sobrang massive ng 100 degrees FOV kasi karamihan ng selfie cameras nasa 70 to 80 degrees lang. Ibig sabihin, kasyang-kasya na ang buong barkada sa isang selfie nang hindi mo na kailangang iunat yung braso mo ng todo o gumamit pa ng selfie stick. At dahil may autofocus ito, siguradong sharp ang solo selfies at kahit yung mga close-ups mo. I tested it with a group of 6 people at maniwala kayo, kasyang-kasya kaming lahat sa frame na may room to spare pa. Hindi nyo na kailangan magsiksikan o magunahan sa gitna para lang hindi magmukhang stretch yung mga mukha nyo sa gilid. Para sa mga barkada trips, travel content, o kahit yung mga Gen Z multi-person selfies, absolutely game-changing ito. Wala nang maiiwan sa picture at bawat isa siguradong on point at sharp yung focus. Sa rear camera, loaded tayo with modes like the photo, video, and portrait.
At syempre, yung night mode para sa pang-Instagram night shots natin. Pero ang highlight dito ay yung specialized modes. Meron tayong Pro and Movie mode para sa mga gusto ng full manual control. At dual video na perfect for vlogging dahil sabay na nagre-record yung front and rear camera. High-res mode para ma-utilize mo talaga yung buong 50MP sensor. At dito na tayo ngayon sa seryosong usapan, the video capabilities. Etong ating Reno 15 5G ay hindi lang basta pang picture, pang video creative talaga to. Sa rear camera, kaya nitong mag-shoot ng 4K at 60fps. Para naman sa mga editors na katulad ko, gold standard to kasi sobrang smooth ng galaw at pwede mo pa itong slow down sa edit nang hindi nagmumukhang laggy. At huwag kayong mag-alala sa pagtakbo paglalakad habang nagvo-vlog dahil may 4K EIS at OIS stabilization to. Kahit na wala kang gimbal, cinematic steady ang kinalalabasan ng mga shots mo rito. At kung mahilig naman kayo sa mga b-roll, may slow-mo shots tayo ng hanggang 240 FPS. Perfect yan para sa mga cinematic shots. Pero ito yung tunay na game changer. Yung front camera niya ay kayang mag-shoot ng up to 4K at 60 FPS. So bihira lang to sa ganitong price point. Ibig sabihin, yung quality ng vlogs mo gamit ang selfie camera ay kasing linaw na rin ng main camera. Wala nang quality drop kapag humarap ka na sa lens. At ginamit ko itong si Reno 15 5G while naglalakad, nagja-jog, at tumakbo din ako while recording in 4K at 60 FPS with stabilization on, and yung footage na nakuha natin stayed incredibly smooth. Although meron siyang minimal jitter, pero yung stabilization niya doesn't do that weird warping effect na makikita natin sa ibang phones. So for vloggers and content creators, this is huge kasi hindi mo na kailangan ng gimbal para gumawa ng mga smooth B-rolls. The Reno 15 5G runs on the Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 processor. This is an 8-core chip paired with the Adreno 722 GPU running at 1150 MHz. At meron din siyang 12GB of LPDDR5X RAM. In short, this is a solid mid-range chipset na kayang mag-handle ng daily tasks nang walang kahirap-hirap. In terms of multitasking, sobrang smooth niya. App switching is instant and social media scrolling feels fluid. All thanks to that 120Hz display and responsive processor. Wala akong na-experience na lag or stutter sa regular use, and mula sa messaging, browsing, hanggang sa YouTube, all of it are running perfectly. For gaming, I tested Mobile Legends at high settings in Pro Gamer mode. Stable ang frame rate at talagang smooth ang gameplay kahit na sa intense team fights. Sa PUBG Mobile naman, okay din yung kanyang performance, pero as expected, sa isang mid-ranger, may mangilan-ngilan lang na frame drops pagka naka-max graphics ka na. Sa Call of Duty Mobile naman, very playable siya at high settings. Magandang response time at hindi ka mabibitin. So, hindi lang basta speed ang usapan dito, but also stability. So, Oppo also included the AI Link Boost 3.0, which is intelligently switches between cellular networks and Wi-Fi para ma-maintain ang stable connectivity during online gaming or video calls. Alam naman natin na dito sa Pinas, pabago-bago ang quality ng network, kaya super useful neto para iwas lag sa gitna ng rank game. Para naman sa mga heavy gamers, meron itong multi-cooling system. Sinubukan ko siyang gamitin ng matagalan, and although umiinit siya ng kaunti, hindi naman siya umaabot sa point na nakakapaso or uncomfortably hot. Thermal management is solid, kaya hindi babagsak ang performance even with extended gaming sessions. Pagdating naman sa storage, may options ka ng 256GB or 512GB. At dahil it uses UFS 3.1, sobrang bilis ng read-write speeds nito. Parang naka-SSD ka na rin sa bilis mag-load ng games at mag-transfer ng files sa laptop. Unfortunately, there's no microSD card slot. So choose your storage option wisely based on how many games and videos yung plano mong i-store. Pagdating naman sa battery life, si Reno 15 5G ay may massive 6,500 mAh typical capacity battery. That's 25.48 watt-hours. The rated capacity is 6,335 mAh at 24.84 watt-hours. So sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalaking battery capacity sa kahit na anong smartphone sa ganitong presyo. In my testing with mixed use, social media, YouTube, some gaming, taking photos and videos, web browsing, I easily got through a full day with 30 to 40% left. Kung hindi ka naman heavy user at hindi ka babad sa gaming, pwedeng-pwede itong umabot ng 2 full days nang hindi nakasaksak sa charger. For heavy users naman, extensive gaming, lots of 4K video recording, constant streaming, you'll still comfortably get through a full day without battery anxiety. At kapag kailangan mo naman mag-charge, huwag ka mag-alala dahil may 80 watts super fast charging ito. From 0 to 100%, it takes about 40 to 50 minutes only. A 15-minute top-up gets you roughly 40 to 50% battery. Kaya kahit makalimutan mo mag-charge bago matulog, isaksak mo lang habang naliligo o nag-aayos ka sa umaga, sapat na yon para
para itawid ka hanggang sa gabi. So for Filipinos who are always on the go, commuting, traveling, or working away from outlets, this battery capacity is a lifesaver. Sa totoo lang, ito ang isa sa strongest aspects ni Reno 15 5G. Kumbaga, kampante ka kahit nasaan ka pa. Dahil alam mo, hindi ka basta-basta mawawalan ng power during the day. Pagdating naman sa connectivity, itong si Reno 15 5G is very comprehensive. Meron itong dual nano SIM slots, pero ang maganda dito ay meron siyang eSIM support at sobrang laking tulong nito for travelers kasi hindi mo na kailangan mag-swap ng physical SIMs kapag kukuha ka ng local data plan sa ibang bansa. Sa network naman, extensive ang 5G support nito. Kaya sigurado kang covered ka kahit saan ka man sa mundo. At para sa mabilis na internet, sa bahay o sa office, may Wi-Fi 6 na tayo. Kung naka-fiber plan ka, may-utilize mo talaga yung full speed para sa mga uploads at downloads. And here's a fun one. May infrared remote control na rin to. Ibig sabihin, pwede mo tong gawing universal remote para sa TV or kahit sa aircon. Napaka-handy nito kapag nawawala yung remote control at meron na rin siyang NFC para sa mga contactless payments. Para naman sa audio, naka-Bluetooth 5.4 na tayo. May support para sa high-quality codecs gaya ng LDAC at aptX HD. Pero, heto ang isang importanteng note. Ang USB-C port nito ay digital audio only. Ibig sabihin, hindi gagana yung mga lumang analog 3.5mm headphones kahit na gumamit ka pa ng adapter. Kaya siguraduhin na digital or Bluetooth ang gamit mo. Lastly, pagdating sa security, napaka-reliable ng in-display fingerprint sensor at facial recognition nito. Isang tap o isang tingin lang, unlock agad. Complete din ang sensors natin mula sa GPS para sa Waze hanggang sa gyroscope para sa mga gaming. Pagdating naman sa software, the Oppo Reno 15 5G is packed with AI features powered by the ColorOS running on Android 16. At dito talaga papasok yung mga AI features na hindi lang basta gimmick. Una na riyan yung AI Mindspace. So napaka-intuitive nito. Pwede mong i-circle lang kahit nano sa screen, i-drag ito para i-organize sa folder, or i-save yung text para sa ibang apps. Parang may smart assistant ka na alam ang susunod na gagawin mo. So worth it ba itong ating Oppo Reno 15 5G? Heto ang aking final thoughts. Anong pinaka nagustuhan ko? Una, yung triple 50 camera setup na may OIS sa main at may telephoto. Yung 3.5x optical zoom, yes, totoo naman talaga na professional ang dating. Dagdag mo pa yung 100-degree selfie camera at 4K FPS video sa harap at sa likod. Sobrang perfect neto for content creators. At syempre, yung 6,500 mAh battery at IP69 rating. Ibig sabihin, hindi ka lang kampante sa battery, kampante ka rin sa durability. Ano naman ang pwedeng improve? Wala siyang microSD slot. Kaya piliin nyo ng mabuti yung storage capacity na swak para sa inyo. At yung 8MP ultra-wide, okay lang siya, although hindi siya kasing lupit ng ibang sensors. At sa presyong 36,999 pesos hanggang 39,999 pesos, etong si Reno 15 5G ay isa sa pinakamagandang mid-range camera at content creation phones na mabibili nyo sa Pilipinas ngayon. Kung priority mong photography, videography, at battery life, check na check to sa lahat ng boxes. Hindi siya nagpapanggap na para sa lahat. This is laser focused sa mga content creators and does the job very well. And that is all for our Oppo Reno 15 5G. Nasabi na natin yung full breakdown at lahat ng kailangan nyong malaman. So, i-comment nyo dyan sa baba kung ano yung nagustuhan nyo dito sa phone na to at kung anong features ang pinaka-importante sa inyo. Also, we'll be giving away 500 pesos worth of GCash mula sa mga magko-comment dito sa ating video. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, then please do like this video, click that subscribe button, and hit that notification bell para updated kayo sa mga future reviews natin. Follow nyo rin kami sa aming Facebook page at TikTok sa All World Communications para sa mga updates sa ating mga promos. And thanks for watching. It's me again, your Kuya Arns, and I'll see you on the next one.